microphone. Amay, tinataas ka namin, dinadakila at sinasampakan namin sa lahat ng panahon. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, Diyos, sapagkat tinipon mo kami sa iyong bahay-sambahan. Hindi lamang upang manalangin, kundi patuloy na makinig at tumanggap ng mga salita mong nagpapatibay ng aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa nang sa ganoon ay lumago pa kami at tumatag sa aming mga paglilingkod na ginagawa. Malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok. Malampasan namin, O Diyos, at mapagtagumpayan maging ang lumang pagkatao namin, Panginoon. Nananalig kami sa oras na ito na ihahayag mo sa amin ang iyong kadakilaan. Ikaw ang aming mapapapurihan. Ikaw ang aming maitataas. At ikaw ang lubos na makikilala namin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, mula sa umpisa hanggang sa matapos, patnubayan mo kami, bigyan mo kami ng isang puso na handang makinig, handang magpatuwid, at handang tanggapin ang lahat ng mga bagay na siyang ihayag mo sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami ng katagumpayan na igagawad mo sa buhay ng bawat isa. Bata man o matanda, ay patuloy na magkakaroon ng pananalig at pagtitiwala mula sa mga salitang aming maririnig. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagbibigay ng kalamang kaloob para sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Panginoon, sa kanila ng siksik at nag-uumapaw na pagpapala. At hayaan mo ng lahat ng bagay na kanilang pangailangan ay maiprovide at patuloy na maipagkaloob sa kanila. Maraming salamat po, aming Ama. Maingat namin pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at ang aming paglulhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Matthew chapter 7, Mateo, Kabanatang 7, verse 16 hanggang 23. 23. Mateo 7, 16 hanggang 23. Sa kanilang mga bunga inyong mga kakilala sila, nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan at ng mga igos sa mga dawagan. Kayo din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ihahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Romans chapter 7, Apostle Pablo said, we have two beings. Roma, Kabanatang 7, To self, ourselves. Roma, Kabanatang 7 ay sinabi ni Apostol Pablo, meron tayong taglay na dalawang sarili. He said, we have inner being and out being. Meron tayong tinatawag na panloob at panlabas. Who is our out being? That is our old man, our physical self. At yung ating panlabas ay ang tinatawag po na ating lumang pagkatao na siyang nakikita sa panlabas na anyo. Because our body came from first man Adam, and then still we are belong to first man Adam. Sapagkat yung ating katawan ay galing po sa unang Adan na nilikha ng Diyos, kaya naman tayo kabilang pa rin sa unang Adan. But when we died with Jesus on the cross, and then from this, we have new inner being.
new creation. Pero sa pamagitan ng ating kamatayan kasama ng ating Panginoong Hesus, ay nagtaglay po tayo ng tinatawag na panloob na ating kalalagayan o sarili. Of course, it is spiritual being who belong to not Adam, Jesus Christ. At ito po yung tinatawag na spiritual na nilalang na kabilang po sa huling Adan na si Yesu Kristo. But Apostle Paul said, I cannot do good because I have the sin and evil dwells in me. Pero sinabi mismo ni Apostol Pablo na hindi ko magawa ang mabuti sapagkat nagtataglay ako ng masama at taglay ko ang kasalanan sa aking kalooban. That's why he said, who can save me from the this death of this body? Kaya naman nasabi niya po na sino ang makapagliligtas sa aking kahabag-habag kong kalagayan sa aking katawan. But Romans chapter 8, if you are in Christ Jesus, you are in Jesus, and already you are new being. Pero sinabi mismo ni Apostol Pablo doon sa Roma Kabanatang 8 na kung ikaw ay na kay Yesu Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang at taglay mo na isang bagong nilalang. Matthew chapter 7, verse 17. Every good tree bears good fruit, but bad tree bears bad fruit. Sinabi mismo doon sa Mateo Kabanatang 7, talatang 17, na gayon din naman ang bawat mabuting kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. In the first step, you have to understand, there's no good tree in the man. Kaya nga po sa unang hakbang ay kailangan nating maunawang mabuti na walang sino mang nagtataglay na mabuting puno sa mga tao. There's only one good tree, He is Jesus Christ. Sapagkat nag-iisa lamang ang tinatawag na mabuting punong kahoy at iyon ay si Yesu Kristo. Because only Jesus Christ not came from first man Adam. He came from heaven to Logos, word became flesh. Sapagkat si Yesu Kristo lamang ay hindi nagtatagla o hindi nanggaling sa unang Adan, siya ay galing sa kalangitan. Siya po yung salita ng nagkatawang tao. 2,000 years ago, He was nearly different from us. Pero 2,000 taon na nakalipas ay masasabi natin kakaiba siya kaysa sa atin. I think he did not say about joking or all the time laughing. Siguro nga po masasabi natin hindi naging palabiro ang ating Panginoon o hindi po siya nagsasalita ng anumang katatawanan. You see today all the men in the world sometimes we joking, di ba? We say joking and dismiss others and they say others. Samantalang tayo mga tao, mahilig tayong manalita ng mga bagay na katawa-tawa at nagkakaroon pa tayo ng mga bagay na pananalita laban sa ating kapwa. But okay, let's try to understand who is Jesus Christ. Kaya kailangan natin maunaw mabuti sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo. God's Son, God became man, diba? Become man, flesh. Jesus. Siya po yung anak ng Diyos na nagkatawang tao o naging tao. That's why he was nearly different from all other men. Kaya naman masasabi natin kakaiba siya sa lahat ng mga tao. He had no old man, old self, because he was not in the flesh. Hindi rin po siya nagtataglay ng lumang pagkatao sapagkat hindi po siya ayon sa laman. All the time, he was full of the Holy Spirit, only saying the word of God and believe at the Father. At masasabi natin lagi po siyang puspos ng banal na Espiritu Santo at lagi niya pong pinangungusap sa kanyang mga labi ang salita ng Diyos, ang salita ng Ama. For example, 12 disciples all the time follow Jesus Christ. When they follow Jesus Christ, he just not asking Peter, are you married? Or do you have girlfriend? He did not ask him. Ang 12 alagad na sumunod sa ating Panginoong Hesus ay hindi man lamang natanong ng ating Panginoong Hesus, ikaw ba'y may asawa na o ikaw ba'y may kasintahan na? You have different, diba? You have interest to others. Even though me, I have interest about our grand church pastors, family, and talking. Samantalang tayo ay interesado tayo sa mga bagay-bagay tungkol sa ibang tao. Katulad ko, masyado akong interesado sa mga bagay na pamilya ng ating mga pastor, sa ating mga sangay ng iglesia. Because you are same man. When I see you, you are also man. Sapagkat tayo po'y pare-parehong tao at kaya kapag tinitingnan ko po kayo, katulad ko rin po kayong tao. But when Jesus Christ see the older men, even the disciples, they are really sinners and they are in the
death. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, ang lagi niyang tingin sa mga tao, sila yung mga makasalanan at patuloy po na nandoon sa kamatayan. When Jesus Christ saw the whole in the world, oh, it is tomb, diba? Tomb. All the people already died like as tombs. Kaya nga po kapag tinitingnan niya po ang lahat ng kalalagayan ng mga tao sa sanlibutan, ito ay parang mga libingan, mga patay na nasa libingan. That's why all the time Jesus Christ, he was thinking about how to let them come back to God, diba? Come back to new man. Kaya nga po walang ibang hangarin ng ating Panginoong Hesus kundi at kung paano ang mga taong ito'y manunumbalik sa Diyos at kung paano mararanasan muli ang For pagiging example, bagong nilalang. if your friend died and then when you visit funeral service, you cannot talking with your friends already because died. Katulad din po ng bawat po sa atin kapag tayo'y namatayan ng kaibigan at dumalaw tayo sa kanyang burol, hindi na po natin pwedeng kausapin yung ating namatay na kaibigan. Same, when Jesus Christ see the older men, even the disciples, they are dead men, but dead men. They have no Holy Spirit, or dead men, they are still in the flesh. Yan po ang kalalagayan ng mga tao noon sa paligid ng ating Panginoong Hesus. Sila'y mga patay na. Sila po'y nananatili sa laman at mga patay. That's why he cannot joy and happy with disciples. Kaya naman hindi po siya naging masaya doon sa kalalagayan ng mga alagad. Most of the time, he visit the sinner's house and spend time with sinners. Kaya nga po masasabi natin na namuhay ang ating Panginoong Hesus na kasama po lagi ang mga makasalanan. Because all the sinners, they know they are true sinner and then they can come back to God. Sapagkat sa mga buhay ng mga makasalanan, kinikilala po nila kung paano sila'y makasalanan at wala silang ibang hinahangad kundi manumbalik sa Diyos. There are many testimony in Korea because some pastors preach the gospel in the jail. Alam niyo po ba na maraming mga testimonya doon sa Korea na kung saan maraming mga pastor ang nangaral ng salita ng Diyos sa mga kulungan. But when they preach the gospel, just of course they are all sinners, diba? But only just little sin, diba? Only just stay in the jail only 2 or 3 years. They don't like to accept Jesus Christ. At kapag nangangaral po sila doon sa bilangguan, bagamat silang lahat ay may mga kasalanan, pero alam niyo po ba na yung mga tao po doon na nakakulong na halimbawang maikli pa lamang ang binubuno doon sa kulungan, mahirap po silang manumbalik sa Diyos. But there are some great sinners like us, those who are on the death sentence. At meron din naman po doon na mga tao po talaga na malala yung kasalanan ng kanilang nagawa at naroon na po sila doon sa tinatawag na sintensya ng kamatayan. Because already they are killer, diba? Usually in the Korea, killer, but they are on the death sentence. They are killer. Siguro nga po ng kanilang kaso'y pumatay sila at sa Korea po kapag ang kaso mo'y pumatay ka, magiging ang sintensya sa iyo ay kamatayan That's why din. they really understand, I am sinner. That's why they really repent and come back. Kaya nga po, lagi po nilang kinikilala yung kanilang pagiging makasalanan na ako'y makasalanan kaya sila'y bumabalik sa Diyos. That's why even though when they died with hang on, diba? They are not afraid of their death. At alam niyo po ba na kahit po yung mga namamatay ng bibigti, hindi po sila natatakot sa kanilang kamatayan. People, they died, they preach the gospel to policemen and prosecutors, other judges, and then praise the Lord. At marami nga po silang napangaralan ng salita ng Diyos tulad ng mga pulis o mga hukom at tunay na purihin ng Diyos. Until they died, they nearly preach the gospel and then bear good fruits. At sila po'y nakapangaral ng mabuting balita hanggang sa sila ay mamatay at tunay po na nagkaroon sila ng bunga. We have to understand, there's no good tree in the world among the men. Only Jesus Christ is good tree. Dapat nating maunawa mabuti na walang anumang mabuting punong kahoy sa mundo, lalo na sa mga tao, tanging si Jesucristo lamang ang may tuturing na mabuting punong kahoy. When ourselves deny and when we died on the cross, Jesus Christ, we can abide in Jesus Christ. Kaya naman kung talagang maililimot natin ang ating mga sarili at mamamatay tayong kasama kay Jesucristo, doon pa lamang tayo lubos na makasusunod kay Jesucristo. Okay, John chapter 12, Juan 12, verse 23 hanggang 28. 23 hanggang 23. Yeah, 23 hanggang 28. 23 hanggang Chapter 12. 28.
At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito. At ang napopuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay mag-iingat yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, at siya ay pararangalan ng Ama, ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa, at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yeah, this verse says about the fruit of Jesus Christ. Ang bersikulong ito ay tumutukoy po sa naging bunga ng ating Panginoong Jesucristo. All the Christians in the world, we are fruit of Jesus Christ. Lahat po tayong mga Kristiyano sa buong mundo ay naging bunga ni Jesucristo. After died on the cross, then from this, he became first fruit of the Holy Spirit. At matapos nga po siyang mamatay at muling mabuhay, siya po ang tinatawag ng unang bunga sa muling pagkabuhay ng Espiritu Santo. Verse 23, Jesus said, "But the hour has come that the Son of Man should be glorified." Sa 23 ay sinabi ni Jesus, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Now, he said about his death on the cross. Ang tinutukoy niya po dito ay magiging kamatayan niya sa Yeah, krus. because without death on the cross, there's not resurrection. Sapagkat kung walang magiging kamatayan sa krus ay wala ring muling pagkabuhay. When they from this, he glorified from God the Father and from the whole the world. At sa muling pagkabuhay niya ay niluwalhati siya ng Ama at niluwalhati rin siya ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. That's why if we have really grace of Jesus Christ all the time, we thank Jesus, but thank Jesus all the time. Kaya naman kung tayo nagtataglay ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong ibang gagawin kundi laging magpasalamat sa Jesucristo. Even though this morning, I told to God, God, please take my life. Heal me, heal me. Kaninang umaga ay naging panalangin ko, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Yeah, because when I check myself, very far from the Word of God. Sapagkat nang sinuri ko po ang aking sarili, napakalayo ko pa sa salita ng Yeah, Diyos. when I check myself, I am Cain, but Cain who killed his brother Abel. At may tutulad ko yung aking sarili na parang si Cain na pinatay ang kanyang kapatid. I am saying Israel Judah who betrayed Jesus Christ. At may tutulad ko ang aking sarili na parang si Judas Iscariote na ipinagkanulo ang When Panginoon. I see myself, all the sinners in the Bible, it's me, myself. At habang nakikita ko ang aking sarili, parang nakikita ko ang lahat ng mga kasalanang nakasulat sa Biblia. Because Holy Spirit touch me and let me understand. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo mismo ang nagparanas sa akin ito. Yeah, that's why sometimes I pray to God, God, I want to go back to you. Please take my life. Kaya naman lagi ko nagiging panalangin na nais kong bumalik na sa iyo at kunin mo na ang aking buhay. Yeah, what is great new commandments? Love your brother and sister, diba? Love your brother and sister. At alam natin, ang isa sa dakilang kautusan ng Panginoon ay mahalin ang kapatid. Yeah. As yourself, love your brother and sister. Gaya ng iyong sarili. But you are not, diba? How about, are you really love your brother and sister as yourself? Pero nagagawa ba natin ang mga bagay nito na minamahal natin ang ating mga kapatiran tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili? No. Usually, we cannot, diba? But by the Holy Spirit, special case, we can do. Ang totoo, hindi natin ito kaya, pero masasabi natin sa tulong ng banal na Espiritu Santo, doon pa lamang natin ito magagawa. But Jesus said, if you're a brother and sister, you have to lay down your life for your brother and sister. Pero sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, kung minamahal mo ang iyong kapatiran, maaari mong ibuwis mismo sa kanila ang iyong But buhay. when I check myself, I don't like to lay down my life to the other brother and sister. Pero kung susirin ko ang sa aking sarili, hindi ko kayang ipagkaloob ang aking buhay sa aking kapatid. Maybe in the special case by the Holy Spirit, maybe true Christian will lay down our life
for the other brothers and sisters. Maaari nga po na magagawa natin, maibigay natin ang buhay para sa ating mga kapatiran sa tulong ng banal na Espiritu. Without Holy Spirit, we cannot love other brothers and sisters. We cannot lay down our life. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi natin kayang mahalin ang ating kapatiran, hindi rin natin kayang ibigay ang buhay natin sa kanila. Only Jesus Christ, He laid down His life for all of us. At ang tanging sa Jesucristo lamang ang nakagawa na maibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat sa mundo. Only Jesus Christ perfectly He obeyed the commands of God. Tanging sa Jesucristo lamang na anak ng Diyos ang tanging sumunod doon sa utos ng Ama. You see, you have two eyeballs. Bawat sa po sa atin ay may dalawang mata. If you are really obey God's commandments, already some you have no eyeballs. At kung susunod lamang tayo talaga sa utos ng Diyos, baka isa sa mga mata natin ay wala na ngayon. Many Christians already they have no right hand or right legs. Maaring mga Kristiyano ngayon, karamihan ng mga Kristiyano wala ng isang kamay o wala ng isang paa. But problem is they don't know they are nearly sinners. Pero ang nagiging problema, maraming Kristiyano na hindi nila kinikilala na sila ay makasalanan. Because they are still in the religion. Sapagkat sila'y nananatili pa rin sa reliyon. Without death of Jesus Christ, there's no fruit of the Holy Spirit. Sapagkat kung wala ang kamatayan ni Jesucristo, ay wala pa rin bunga ng Espiritu Santo. Now, says about death of Jesus, it's this. That's why verse 24, unless the grain of the wheat fall into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces many grains. Ang patuloy niyang binabanggit ay ang tungkol sa kanyang kamatayan. Kaya naman sinabi niya, maliban ang buti ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Now, Bible, next time you understand, in the Bible, fruit is not how many members in the church. Maunawaan natin mabuti pagdating ng araw ang sinasabi ng Biblia na hindi po tumutukoy ang bunga sa bilang ng mga mananampalataya sa loob ng Iglesia. Fruit in the Bible that is manifest living Jesus Christ from us because we are His image. At ang bungang tinutukoy dito ay ang pagmamanifesto ni Kristo sa ating mga buhay sapagkat tayo'y kanyang larawan. Also, fruit of the Holy Spirit, let's say fruit of Jesus Christ. At ang bunga ng Espiritu Santo ay may tutulad na masasabi nating bunga ni Jesucristo. Without dice, there's no fruits, no grain. Sabi doon, kung walang mamamatay, walang magiging bunga. It is not joking of Jesus Christ. At masasabi natin hindi ito biro ng ating That's why Panginoon. Jesus Christ died on the cross for the fruit. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesucristo sa krus para sa bunga. But Jesus said, not only Himself, but He said, deny yourself, take cross, follow me. Because for the fruits. Pero sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na hindi lamang siya ang gagawa nito. Kaya naman sinabi niya sa ating lahat na kailangan nating limutin ang ating sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya para sa bunga. I am sorry, just this is my personal testimony. At humihingi ako ng paumanhin sa inyo sapagkat ito'y aking personal na testimonya. Last Monday, my third son, Chiyong, he passed American accounting exam. Noong Lunes nga po ay nakapasa ang aking ikatlong anak na si Jiong doon sa examination ng pagiging accountant sa Amerika. Yeah, but it was so expensive in the Korea. Only one exam. He need 4 exam, but one exam, how much? 60,000 pesos. Alam niyo po ba na napakamahal po para ikaw ay makapag-exam ng examination na yon sapagkat may 4 kang examination na daraanan at ang halaga po nino na 60,000 piso. Yeah, but only Chiyong study at night, diba? Because he's working in the company. Pero nga po, si Gio nga po ay nakakapag-aral lamang sa gabi sapagkat siya ay kailangang magtrabaho sa araw sa kumpanya. From almost 1 year ago, time to time he applied to Washington State in US. At alam niyo po ba na halos 1 taon na si Jiong ay nagbabalak lagi na mag-apply sa isang state sa Washington. Yeah, but Washington State, they are not accept his papers. Pero lagi pong tinatanggihan ang mga papeles po na ibinibigay ni Jiong. Jiong said, there's no problem in his paper. He qualified.
He said, I'm qualified for the exam. At sabi nga po ni Jiung na wala naman po magiging problema sa kanyang mga papeles. At masasabi niya na pwede naman po talaga siya at nararapat po siya para doon sa He said examination. his friend or others already they take exam and then some pass or something. Sapagkat mga ilang kaibigan po niya ay kumuha na po ng eksaminasyon at ang ilan naman talaga ay pumasa at ang ilan naman po hindi. That's why he got so much stress and then one day he said to my wife, I want to die. Kaya naman nagkaroon ng kabalisahan si Jiung at naisipan pa nga niya kung gusto niya nang mamatay. Yeah, because just small. Now he's working small company. His salary is like only 100,000 pesos monthly. Alam niyo po ba na isang maliit lamang na kumpanya ang kanyang pinagtatrabahuan sa kasalukuyan at maliit po ang kanyang sweldo, 100,000 kada buwan. If like a salary, he cannot marry. He cannot never. At kung gano'n ang magiging kanyang sahod, ay hindi po siya pwedeng mag-asawa. Yesterday, my sister called me. His daughter will marry, but boyfriend salary is monthly 400,000 pesos. At yung aking pong kapatid na babae tumawag sa akin sapagkat yung aking pamangkin ay ikakasal na at yung kanyang mapapangasawa po ay may trabaho at ang sweldo po ay 400,000 piso kada That's why buwan. then they didn't put apartment, put house. Kaya nga po, pwede po silang tumira sa isang magandang apartment. Yeah, like as down payment, that is deposit. As a deposit, pay over like almost 10 million pesos. Kasi po kapag ikaw ay titira sa isang apartment sa Korea, ang pinaka-deposito mo ay nasa 10 milyong piso. But problem is monthly payment 60,000. Pero ang buwan ng pagbabayad mo doon ay 60,000 piso. It's not all the electricity and water, and then also there's some other payment. That is also 25,000 pesos. Pero bukod dun sa upa na 60,000 piso ay kailangan po magbayad sa kuryente at sa iba pang mga gastusin sa apartment at aabot ito ng 25 piso, 1,000 piso kada buwan. Except deposit monthly, usually in the Korea, when they married, they need how much? 80,000 pesos. Kaya po, bukod po doon sa iyong paunang bayad doon sa apartment, ay bago ka tumira doon, kung talagang ikaw ay gusto mong pakasal, ay kinakailangan mo ng 80,000 piso kada buwan. Almost like a girlfriend, diba? After they get the house and then they decide to marry. Kaya po yung may mga babae po doon, mga may kasintahan, sila po ay nagdesisyong mag-asawa kung kakayanin na magiging asawa nila yung gastos. Yeah, because they don't like to stay in the small house. Sapagkat ayaw po ng mga Koreana na tumira sa maliit na bahay. But thanks God, because only just a Jiung, maybe in the future he can get some good salary. At alam ko naman na darating talagang araw na magiging maganda ang sahod ni Jiung. Yeah, because now Korea economy is so much down and then so much difficult to get good job. Sapagkat sa Korea po ngayon ay bagsak po ang ekonomiya nila at tunay po na napakahirap pong maghanap ng trabaho. But thanks God, because through his exam, he nearly changed. He nearly came back to God. At sa pamagitan po ng pagpasadya doon sa eksaminasyon ay purihin ang Panginoon sapagkat iyon na naging daan para po siya ay manumbalik sa Diyos. Yeah, because Washington State, when they not accept his paper, he decided without us helping, there's no way. Sapagkat naniniwala siya na hindi niya may papasa yung eksaminasyon na yon ng Washington State kung wala ang tulong ng Diyos. Yeah, that's why from that point, he nearly attending worship service. Kaya simula noon ay nangyari yon ay dumadalo na siya sa pananambahan. Also, youth ministry meetings, worship. At meron na po siyang pakikipag-isa sa mga meetings doon sa pagtitipon. Also, like I said, youth camp in the mountain. At dumadalo na po siya ng mga pagtitipon ng mga kabataan sa bundok. Also, join to morning prayer in the morning. At nakikisa na po siya sa panalangin sa umaga. He changed. Number one is Jesus Christ. At nabago siya sapagkat ang pinaka-dahilan ay si Jesus Cristo. If there's no God's helping, he cannot even the pass. Sapagkat kung wala ang tulong ng Diyos, ay hindi po niya makukuhang pumasa. Yeah, because when I check the exam, it's very hard to pass.
Sapagkat nang makita ko nga po yung examination nila ay lubhang napakahirap. Yeah, because from the 100, only 35% passed the exam. At sa 100% po na humukuha nito ay 35% lamang ang nakakapasa. But they again take exam, diba? They again take exam. According to the score, only 35%. Pero alam niyo po ba na bago makapasa yung 35% na yon ay paulit-ulit na silang nag-examination. But Jiung, he was different. Without fail, from almost every 3 weeks, other 3 weeks, he passed new exam without fail. Pero nagpapasalamat po si Jiung sapagkat sa kanyang naging eksaminasyon ay sunod-sunod po yung kanyang pagkakapasa. That's why he understand. It is God. God made me pass the exam. At naniniwala tayo na ang Diyos ang tumulong sa kanya para maipasa yun. When he denied his own self, there's God's blessing. Sapagkat naroon ng pagpapala kapag nilimot mo ang iyong sarili. How about our own self? You have no time. Just don't go to church and then study at home. Sapagkat kung ang sarili lamang natin ang susundin natin, ay hindi tayo interesado na manambahan o pagdating natin sa bahay, hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. That is physical mind, diba? Our old man. At iyon ang ginagawa ng ating pisikal na kaisipan. Iyon ang ating lumang pagkatao. But he denied his own self, physical mind, just follow Jesus. Pero sa pamagitan ng paglimot ng ating mga sarili, makukuha nating sumunod kay Yesu Maybe he Kristo. said to God, God, if you are willing, it's okay not let me take exam or not pass the exam. At nasabi nga po ni Jiung na kung wala ka, hindi ko may papasa ang eksaminasyon. Only Jesus, he came back to only Jesus. Sapagkat ang ginawa lamang po niya ay manumbalik kay Yesu Kristo. Yeah. It is nearly God's blessing to Jiung. At masasabi natin na ito'y malaking pagpapala para kay Jiung. We have to deny our own self, this physical self. Kaya naman kailangan natin limutin ang ating lumang pagkatao, yung ating pisikal na sarili. Yeah, very easily you can check your physical self. At masasabi natin madali lamang gawin ito kung paano natin susuriin ang ating sarili. Okay, for example, if you have sick, if you worry about also you are looking for only doctor, you are not in Jesus Christ. Halimbawa nga po na tayo may karamdaman at ang tanging laging nasa isip natin ay ang mga manggagamot o mga doktor, wala pa tayo kay Yesu Kristo. Yeah, because by wounds of Jesus Christ, you are already healed. Sapagkat naniniwala tayo sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling na. But even though you have the cancer, but not worry about your death, you are in Christ Jesus. Kaya naman, kahit kung ikaw ay meron ng sakit, maging ito man ay cancer, pero hindi mo ito kinakatakutan, ikaw ay naka Yesu Kristo If na. you have no money, many problems, but still you are in the peace, you are in Jesus Christ. At kung halimbawa wala kang pera at wala kang anumang bagay na iyong pangailangan, pero naroon ka pa rin sa kapayapaan, ibig sabihin na kay Yesu Kristo. I told you, I saw myself. I thought I am in Jesus Christ, but when I have problem, financial problem, I worry about physical things. Sinabi ko nga po sa inyo na akala ko ako'y naka Yesu Kristo na, pero kapag ako'y walang pananalapi, naroon ang aking problema, ibig sabihin, wala pa ako kay Yesu Kristo. And then by the grace of Jesus Christ, time to time, I can see my sin in me. Pero sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, ay nakita ko po yung kasalanan kung paano ito'y naghahari sa That's aking why buhay. I can shout to Jesus, Jesus, only you. Without you, I have no life. Kaya naman, may sasabi ko at may sisigaw ko sa ating Panginoong Kristo, kung wala ka, wala akong buhay. I can live by your grace, your gift of the Holy Spirit. Na ako'y pwede lamang mabuhay sa pamagitan ng iyong biyaya sa tulong ng iyong Espiritu Santo. John chapter 12, 25, diba? He who loves his life will lose it, but he who hates his life in the world will keep an eternal life. Juan 12:25, ang umiibig sa kanyang buhay, mawawalan nito. At ang napopot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito, ay may ingatan niyon sa buhay na walang And hanggan. we can check ourselves. Kaya may susuri natin ang ating mga sarili. If anyone serves me, let him follow me where I am, and this my servant will be also. At kung ang sinumang tao ay maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon,
ay doon naman doroon. Verse 27, before Jesus got crucified on the cross, diba? He said, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for your purpose I came this hour. Sa 27, bago may pako sa krus ang ating Panginoon, ay nasabi niya, ngayon nagugulumihanan ang aking kaluluwa. At anong aking sasabihin, Ama, iligtas mo ko sa oras na ito. Ngunit dahil dito'y naparito ako sa oras na ito. Even though Jesus Christ, he denied himself, and then followed the cosmic. Na maging ang ating Panginoong Kristo ay nilimot niya ang kanyang sarili at sumunod sa utos ng Ama. Because Jesus Christ became flesh, same body. That's why he afraid of his death. Sapagkat alam natin na maging ating Panginoong Jesus ay naranasan ng karoon ng laman o magkaroon ng katawan, kaya naman naroon ng takot niya sa kamatayan. You see, like as a Catholic Church, if there's cross, then Jesus hang on the cross, diba? Di ba sa Katoliko, makikita po natin na yung kanilang mga nasa krus ay nakapako roon si Jesus. In the picture on the cross, Jesus Christ covered his important place by the sun. At sa larawan nga po o sa mga ribulto ay makikita natin na kung saan ang nakapakong Jesus doon ay may saplot na may takip sa kanyang maselang bahagi ng katawan. No, when he died on the cross, there's nothing in his body. Pero alam niyo po ba, nang may pako sa krus ang ating Panginoon, wala po siyang kahit na anong saplot. God himself, Son of God himself, when he died on the cross, there's no dress. Siya mismo ay Diyos, pero nang siya po'y mamatay, wala po siyang anumang saplot sa katawan. Because that is important message. Jesus Christ died for us, diba? That's why through his message, you are naked man, you have no dress. At dahil yun ay mensahe na mahalaga para sa atin, siya'y namatay na walang saplot sa atin, nangyari ang mga bagay na yun para sa ating lahat. Because when Jesus Christ died on the cross, he became me, us. Ibig sabihin, yung kanyang naging kamatayan ay naging katulad niya tayo. Why Jesus Christ died on the cross without dress? Bakit nga ba ang kanyang naging kamatayan ay walang saplot sa katawan? Because after coming to God, we are all sinners and become naked men. Sapagkat nang tayo po'y magkasala sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay naging makasalanan at tayo po'y naging walang saplot sa harapan ng Diyos. But thanks God, when Jesus died from death, he got very beautiful, glorious dress. Pero sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay tinaglay niya po ang maluwalhating kasuotan. It is ourselves, diba? When we die with Jesus Christ dead from death, we will be saved like Jesus. At ito po'y lumalarawan sa ating mga buhay na kung tayo mamamatay kasama ni Jesucristo, si Kristo'y mabubuhay sa atin. Today, problem is almost church in the religion. Pero ang nagiging problema, karamihan ng iglesia ngayon ay nasa relihiyon. Because all the Bible says about Jesus Christ. Sapagkat alam natin ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy kay Jesucristo. What about Jesus Christ? Death of Jesus and his resurrection. Na ang tinutukoy doon ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. In the Bible, God's people, they also support like Jesus Christ. At lahat ng mga Biblia ay na sinasabi ng Biblia na lahat ng mga tao ay parang yung ahas na tumuklaw kay Jesus. I have no time, that's why I cannot explain to you about the believers in the Bible, how much they were suffered in Jesus Christ. Kulang ang oras para makita natin kung saan maraming lingkod ng Panginoon sa Biblia na naging parang ahas para kay Jesucristo. They all died with Jesus Christ on the cross, even though during all the na sila po'y nangamatay na katulad ng kay Jesucristo kahit po doon sa lumang tipan. Matthew chapter 13, Mateo 13, from verse 18, 18. From 18, 23 hanggang 23. 18 to 23 pa sa Matthew chapter 13, verse 18 hanggang 23. 18 hanggang 23. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo ay magsasampalataya na ako nga
katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Nang nasabing gayon, Jesus siya ay naglumihanan sa Espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Ang mga lagad ay nangagtingin-tinginan na nangagangailangan o nangagaalinlangan kung kaninos niya sinasalita. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga lagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. There's four places, diba? North side, and then the place of the some bushes, also good ground, good soil, and then the stone place. Alam natin na meron tinatawag na lupa doon sa tabi ng daan at yung dawagan at batuhan. Verse 19, 20, 21, verse 19, 22, it is still we have our strong old man. At masasabi natin na binabanggit po ng 19 hanggang 21 yung kung saan meron pa tayong mga lumang pagkatao. Yeah, because they have no mind to word of God. Sapagkat wala pa yung isip natin para sa salita ng Diyos. Even though when they accept the word of God, it's choice, but there's no rule. And then when the persecution comes, they fall down. Na kaya kahit na po sila po'y tumanggap ng salita ng Diyos dahil hindi ito nagugat, madali po silang bumagsak. And then some bushes, into some bushes, when they saw word of the wording, they also cannot be approved. Samantalang yung mga nasik sa dawagan, bagamat dininig nila ang salita, pero nandoon po yung pagdaraya ng kayamanan at nawala ang salita. Yeah, they have no strong Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi naging matatag sa Jesucristo sa kanila. Yeah, but Mateo 13:18 hanggang 23. Yeah, verse 23, but he would receive the seed on the good ground. It is his ears the word and understand. At ang nasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita. And then there's good fruit, diba? 30, 60, 100 times. Sila'y nakagbunga, tig-100, tig-60 at tig-30. Again, I want to talk to you. There's no good ground in the world. Tandaan natin at sasabihin ko sa inyong walang mabuting lupa sa buong mundo. Only Jesus Christ is good ground. Sapagkat nasasabi natin sa Jesucristo lamang ang tanging mabuting lupa. That's why we need Jesus Christ. Kaya naman kinakailangan natin sa Jesucristo. When we deny ourselves and then kill our old man on the cross, Jesus Christ stay in us. At kung lilimutin natin ang mga sarili at susunod sa Kanya, doon pa lamang mananatili tayo sa atin sa Jesucristo. And then we cannot judge other Jesus, diba? We can be a good fruit of Holy Spirit. At hindi na natin mahatulan ang ating mga kapatiran at magbubunga tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Matthew chapter 13, 31. Mateo 13, 31, 32. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siya ngang lalo maliit sa lahat ng mga binhi, tatapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy, ano pat nasisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. He also saying, diba, the mustard seed is the smallest seed in the world. Ang sabi dito, yung mismong buto ng mustasa ay pinakamaliit sa lahat ng gulay. But when this mustard seed sowed in the field and then die, become big tree, and then the birds came and make it their nest. Pero pag ang buto ng mustasang ito ay naitanim sa lupa at namatay, ito ay lumalaki na parang isang puno at nananahan doon ang mga ibon. All the Bible say, same word of God. You must die and then you will be good ground. At masasabi natin na isa lamang sinasabi, binabanggit ng Biblia na kailangan tayong mamatay at mailibing sa lupa. That's why dito, diba, the kingdom of heaven is like a mustard seed. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Na sinabi mo sa 32 na ang kaharian ng Diyos ay parang butil ng mustasa. That's why we have to be
even though like a smallest mustard seed, and then sowed in the field and die. Kaya naman kailangan nating maging isang bining katulad ng mustasa at maitanim sa bukid. It is, At mamatay. Jesus said, it is kingdom of heaven. At ito po ang tinatawag na kaharian ng langit. Romans chapter 6 also same, di ba? As king died, Romans chapter 6, Yan din ang sinasabi 6 sa to 11. Okay, we have no time. I think. Roma Kabanatang 6, talatang 6 hanggang 11 na kailangan nating mamatay. Yeah, it says about died on the cross Jesus Christ by the baptism. Ang tinutukoy dito ay ang ating kamatayan sa krus sa pamagitan ng bautismo Why? To bear good fruits. para tayo ay magbunga. Okay, only Romans chapter 6, 20 hanggang 22. 6:20 hanggang 22, sapagkat kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong iyon? Sa mga bagay na ngayon ikinahiya ninyo, sapagkat ang wakas na mga bagay na iyon ay kamatayan. Datapwat ngayong may mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong isang bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans chapter 6, whole chapter says about died our old man on the cross, Jesus Christ. Ang binabanggit ng kabuuan ng Roma Kabanatang 6 ay ang kamatayan natin kay Jesus Kristo. After died Jesus Christ on the cross, he can bear good fruits. Sapagkat kung tayo mamamatay na kasama ni Kristo sa krus, tayo po'y mamumunga. That's why there's everlasting life, eternal Kaya nga life. po, meron tinatawag na buhay na walang hanggan. Also, Romans chapter 7, verse 1 to 6, also same word. Yan din ang sinasabi ng Roma Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 6. Yeah, he said, Apostle Paul, that you have two husbands. At ang binabanggit niya dito ay may dalawang asawa. First husband is the law, my second husband is Jesus Christ. Ang sinasabi doon ng unang asawa ay ang tinatawag na kautusan, ang pangalawang asawa ay si Jesus And then Kristo. when you die to the law, you can separate from the first husband. At kung mamamatay ka doon sa kautusan, pwede ka nang makisama sa ikalawang asawa. And then verse 40, but that's why by the body of Jesus Christ, you can bear good fruit after come to Jesus. Kaya naman sinabi doon sa pamagitan ng katawan ni Kristo, ikaw ay pwede nang mamunga kung ikaw ay lalapit sa Kanya. We cannot serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Who is our first master? Our old man, our physical self. Sapagkat ang unang ating kibinapanginoon ay ang ating lumang pagkatao, yung ating sarili. The true eternal master is Jesus Christ. Samantalang ang ating walang hanggang Panginoon ay si Yesu Kristo. And when Jesus Christ live in us, we can bear fruits. At kung mamumuhay sa atin si Yesu Kristo, maaari na tayong magbunga. Okay, John chapter 15 from verse 1. Juan 15, talatang 1, Verse 1 to 6. 6. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay nagsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man na hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunod. Same word of God, Jesus said, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Yan din ang katulad ng salita ng Diyos. Ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. And then for the good fruit in Jesus Christ, God the Father wants to make us holy one. At para tayo ay magkaroon ng mabuting bunga, hinahangad ng Ama na tayo maging banal sa Kanya. Yeah, that's why you are already clean because of the word of which I have spoken to you. Sinabi sa 3, malilinis na kayo sa pamagitan ng salita na aking sinalita. Yeah, that's why Jesus said, abide in me, also I in you. Kaya naman sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Because you are branches, but the branches cannot bear fruit itself.
Kayo ay mga sanga at hindi pwedeng mamunga ang sanga ng kanyang sarili. Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Maliban na ito ay nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. We have to understand we are only branches of Jesus Christ. Kaya nga unawain natin mabuti na tayo mga sanga ni Jesucristo. We cannot bear fruit by ourselves. At hindi tayo pwedeng makapamunga sa ating sarili. When we are really saying Jesus Christ, God the Father, let us bear fruit, good fruit of the Holy Spirit. Pero kung mananatili tayo kay Jesucristo, ang Ama mismo ang magtutulot sa atin para magkaroon ng bunga ng Espiritu Santo. When we deny ourselves, take or follow Jesus Christ, when we died on the cross, with faith, Jesus Christ living in us. At kung lilimutin natin sarili at papasanin ang ating krus at susunod sa Kanya ng may pananampalataya, doon pa lamang mamumuhay sa atin si Please Jesucristo. we understand, you are branches of Jesus Christ. Unawain natin mabuti na tayo mga sanga ni Jesucristo. Please we understand, there's no good ground, good soil in the world. Unawain natin mabuti na walang mabuting lupa sa mundo. Only Jesus Christ, good ground, good soil, can bear good fruits. At ang may tuturing lamang na mabuting lupa ay si Jesucristo at mabubunga. Jesus Christ became first fruit of the Holy Spirit. At masasabi natin si Jesucristo ang unang bunga ng Espiritu That's Santo. why He died on the cross for the fruit of the Holy Spirit. Kaya naman siya namatay sa For krus our salvation. para doon sa bunga ng Espiritu Santo para rin sa ating kaligtasan. And then Jesus Christ is asking to us, you must die with me on the cross. At ang tanging hiniling ni Jesucristo ay mamatay tayong kasama niya sa krus. When you die, you will be my branches. At sa pamamagitan ng ating kamatayan, tayo magiging When you sanga. die, you are in me, I am in you. At kapag tayo namatay, ako'y mananatili sa inyo at kayo'y mananatili sa akin, sabi ni Jesus. I'll give you good fruit, God the Father will bear good fruit from you. At ako mismo magbibigay sa inyo ng bunga at ipatutulot ng Ama na kayo'y mamunga Please ng you understand, mabuti. there's no good ground, no good field in our Kaya nga po masasabi natin na walang nagtataglay na mabuting lupa sa atin. That's why Apostle Paul said, I want to do good, but I cannot because the evil, the sin is about me. Kaya naman sinabi na po sa Pablo na hindi ko kayang gumawa ng mabuti sapagkat nasa akin namumuhay ang kasalanan at ang masama. But again, we deny and then kill our old man. Time come, by the Holy Spirit, we can bear good fruit. Pero kung paulit-ulit nating kikilalanin ito na walang mabuti sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo makakapamuha. Please you understand, the fruit of the Holy Spirit is not how many members, diba? Our church become one church, one body, one mind, one spirit in Jesus. At ang bunga ng banal na Espiritu Santo hindi tumutukoy sa bilang na mga kaluluwang nasa loob ng iglesia, kundi ang bawat sa atin ay kailangan magtaglay ng isang spirito, isang pag-isip at isang paglilingkod. And then in Jesus Christ, we can love each other. At sa pamagitan ni Jesucristo ay mamahalin natin And ang then mga kapatiran. when the Holy Spirit touches us, we can die for other brothers and At sisters. kung iipuin tayo ng banal na Espiritu Santo, ay pwede tayong mamatay para sa ating mga Okay, let's kapatiran. shout 3 times, oh my soul, overcome all Oh my soul, overcome at tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito sa amin upang kami matuto at maunawaan namin sa iyong harapan kung gaano walang mabuting natitira sa amin. Naroon handang patuloy na umalalay, naroon handang patuloy na kami patuloy na tulungan. Kalimutan kami mga nakasama mo sa Diyos at ikaw ay manahan sa amin at kami makapamunga tulad na tulad na tayo ang para sa amin kaya ang manumbalik kami sa karano namin na kami makasananan at walang mabuti sa amin, walang mabuti makinig sa amin. Ikaw lamang po Diyos ang nagtutulong sa amin upang kami manumbalik, upang kami patuloy na manahan sa iyo at manaman sa iyo at kilalanin ang kabutihan mo, kilalanin ang biyaya mo, kilalanin ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat sa amin. Sa pagkakalam namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kaya naman hayaan mo, Panginoong Diyos, na matutunan namin kilalanin ang aming mga sarili na hindi karapat-dapat, hindi ka lugod-lugod, at walang anumang bagay na dapat
Panginoong Diyos, tingnan na mabuti para sa amin. Kundi tulungan mo kami, Ama, na kilalanin ang iyong biyaya, kilalanin ang iyong katapatan sa buhay ng basa sa amin, upang kami makapamuhay ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kamatayan, sapagkat tinuruan mo kami, Panginoong Diyos, na tuparin at gawin ang layunin at kalooban mo para sa amin. At sa pamamagitan ng kamatayan ito, nakasama mo sa krus, Panginoon, ang kalooban mo, Ama, na makapamunga kami ay magmanifesto sa buhay ng bawat sa amin. Nakitang nagliliwanag at tulad ng sinabi mo, maluwalhati ka nawa sa amin at maluwalhati ang pangalan mo sa pamamagitan ng aming buhay. Salamat po, Ama, inaangkin namin ng katagumpayan. Umaasa kami ng lahat ng mga salita, lahat ng mga pinag-aralan po namin. Hindi lamang ito napakinggan, kundi ito'y aming magiging buhay. Susundin at gagawin ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, inaangkin namin ng katagumpayan ng lahat ng bagay nito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.